Hey, good morning mga kapwa ko soberanong mamayang Pilipino. Lalo tigit ang aking mga kahanay sa 99.9% mga etsapuerang Pilipino. Hello, Garci. Yes, hello, Garci. Ang dagdag. Hello, Andy Bautista, nasaan ka na? Ha? Nasaan? Sagutin mo ang mga kaso mo rito sa dagdag bawas, electronic dagdag bawas na nagluklok. Kanino? Kay Digonggong. Pambirang patis naman, oh. Hello, Abbas. Abbas, where na you? Sagutin mo ang TN Trayo. Pambihira, oh. Ha? Kung anong kababalagan meron doon sa IP address na 192.168.0.2. Ha? Abay, ang isang IP address po, mga kapwa ko itsapuera, maximum na nilalaman noon 200 votes. Aha. Ito isang IP address na ito, ang 192.168.0.2, abay, 20 ba o 30 milyones? Anong kababalagan ito? Ha? So, pero, wish natin na sana lang wala nang hello, Garcia sa darating na halalan. Bagaman wag ho tayong pakampante sa puro panalangin lamang. Sapagkat ika nga na isang henyo, when the selling is rough, we will be better off our feet and on our toes. Diba? Hindi pala, we will be better off our knees. Knees pala. My toes, my knees. Off our knees and on our toes. Yun, no? Diba? Kailang gumalaw-galaw po tayo. No? Bantayan natin, i-Jaworski natin itong kumilikotong. Lalo na yung kung tawagin ay random manual audit na dapat isinasagawa sa mga paaralan, sa mga presinto, sa mismong araw ng halalan. Well, anyways, let's have a look and listen dito po sa magandang binibining guest, hindi guest contestant nila ito, sa Showtime, in a Vice Ganda. Roll BTR. Ano ka namin, mensahe tayo ulit. Ano ang mensahe mo sa COMELEC? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa COMELEC. 20 po. Oh my gosh, that's bothersome. Okay. Hindi ka ba bumuboto? Hindi pa po. Ay, hindi pa. Opo, hindi pa po. Okay. Yes po. Sa susunod na eleksyon, bumoto. Wala kang sagot? Ano ba? Bata pa ito si Hart Aquino, pero ulianin na. Lumalabas, bumoto na pala siya sa SK election eh. No ha? Siguro, medyo gusto niya lang magpapogi. Hindi ko man po masasagot to ngayon, pero for sure... COMELEC yung Commission on Elections. Sila yung nag-ano ng mga sa election kapag ano. Okay po. Andali mo na nung sinasabi nito. Sila ang nag-aano ng election bawat ano. Ano yung ano at ano at ano? Ha? Sila ang kumakamada ng mga boto para manalo ang kanilang mga kliyenteng, mga bilyonaryong kandidato. Yan. Ako naman, let's call a spade a spade. Okay. Wala kang naririnig sa mga... tungkol sa hindi ka ba nanonood ng telebisyon, Wala nagbabasa po ng kami dyaryo? TV. Internet. Facebook, mga ganyan. Yeah, Social so- media. Hindi po din masyado lumilitaw sa newsfeed. So, sino may kasalanan na hindi ka informed? Sa picture mo, di ba nag-aaral? So, Magaling na tanongin na, sino nga ba may kasalanan? Ang pangunahin siyempre na may tungkulin
Opo, ito pong ating paaralan. Dapat iminumulat na nila tayo, maaga pa lang, no ha, kung ano ang tunay na mukha, hugis, kulay ng halalan sa ilalim ng demokratikong bansa. Ang problema, palagay ko, ang DepEd, medyo talidin lang ang kanilang mga kamay sapagkat ang nababalitaan nila, napapanood nila sa mga television, ang kaungasan ni George Calabasa Garcia na taliwas sa katotohanan. Ngayon, paano ko ito? Sa bagay, isang teacher nga sa Roses, nakausap ko, sabi niya, alam mo, Mr. Quilates, ang problema naming mga guro, kapag itinuro namin sa loob ng paaralan ay tag-araw, paglabas ng mga bata, nakikita nila tag-ulan. Ibig sabihin, kabaliktaran, taliwas sa katotohanan. Mamaya, patuloy muna nating panoorin si Hart. Naka-sexy suit, no ha? Naka-two-piece with, anyway, let's go. Yung Comelec, sila yung nag-aayos ng bago mag-eleksyon. Si Oo, nag-aayos ha? Nag-aayos ng dagdag bawas ng mga boto natin. mga kandidato. Ng mga sagradong boto natin. Silang may kinalaman sa lahat ng kaganapan tungkol sa election. Yes. Lahat ng kaganapan ng dayaan, ano ka ba naman na Vice Ganda, ano ha? Sa Pilipinas. Siguro yung message ko po sa kanila, let's be fair po, dahil po meron tayong mga, sa mga kahit barangay lang yan, yung mga bayad ng votes. So, let's be fair po, siguro, dahil... Alam nyo yung mga vote buying na yan, no ha? Ginagawa lang justification ng Comelec Kotong yan sa kanilang uplan dagdag bawas. Ano po? Nire-require nila ang mga naka-enroll sa kanilang mga kandidato, ano ha? May enrollment, nagbabayad ng enrollment fee yan para manalo. Bukod pa yung pagbabayad ng enrollment fee para hindi ka madeklara nuisance candidate. No, ha? So, nire-require nila. Ha? Pinapahuli pa nga nila yan No, ha? Para may ebidensya sila, may resibo na, tingnan nyo, may talagang vote buying ang problema. Hindi yung pangangalikot, yung dagdag bawas namin ng problema. Vote buying. Yung mga bobotante, nagpapa-auto, nagpapagoyo, nadadala sa konting barya. Tayo pa ang babagsakan na ng sisi, ha? Ano palagay mo, Vice? Deserve natin yung uupo na talagang merong maibibigay sa atin, na meron talagang lahat tayo sa community na mapakikinabangan at hindi ganern. Yun po, thank you po. Thank you very much, Heart Aquino. Anong na-realize nyo dun sa natapos natin na sexy babe contest? Anong na-realize? Ikaw, Jukes. Ako okay ako mag-anak. Pero hindi Dito sa kabuuan ng segment, hindi lang din sa kwento na. Well, anyway, shout out dito kay Vice Ganda at sa kanyang buong mga tropa, sa madlang people niya. No, sapagkat naimumulat niya yung sambayan ng Pilipino. Alam niyo man si Vice, maraming mga followers yan. No, ha? So, sa ganitong pamamaraan, although hindi nila tinutumbok kung ano talaga ang problema, yung dagdag bawas, dahil siyempre, medyo atubili din sila. Pero I doubt kung binabayaran ng Comelec ito para wag itodo. Well, anyway, iwanan muna natin yan si Vice Ganda at si Contestant Ganda Heart Aquino. Punta naman natin itong ating susunod na... Bakit ito na ba yung ating susunod? Hindi ito Hindi ito Dali mo na nagkamali yata ng pindot o baka umalagwa na siya. Dito tayo sa isa pa. Ito. Attorney Respicio. Ano po pagkahandang ginagawa niyo to answer the complaint? Alright, thank you so much. So far, ang development pa lang ay yung nangyari noong Friday. At ang ginawa nila ay naglabas sila ng press release at nag-file sila ng complaint. Hindi ko pa nare-receive yung complaint pero nakita natin yung screenshot sa Facebook at ang doon nag-file sila sa akin ng Article 154
in relation sa cybercrime kasi nagawa siya over the internet. Yung Article 154 ay hindi yun cyber libel tulad ng sinasabi ng iba. Yun ay unlawful publication, unlawful utterances. Itong provision na to ng revised penal code ay napaka-obscure. Walang nasasampahan ng kaso under sa provision na ito. Pero somehow nakahanap ng provision ng COMELEC na mag-prosecute ng isang tao dahil sa isang fake news, kunwari. Kasi ang elements ng crime na ito ay nagbibigay ka ng false news or fake news na maaaring that will endanger public order, di ba? Pwedeng pasokin, di ba? Baka kung sakasakali, first time tayo dyan, tayo magiging case sa Supreme Court kung matutuloy ang kaso na yan. At sabi rin nila dun sa press conference, magsasampa rin sila sa akin ng disbarment sa Supreme Court, tatanggalin rin nila ako ng lisensya bilang CPA sa PRC, at magsasampa pa sila ng isang election offense din under Election Code 881 at ang provision na yun is I think 261Z11 at parang pang fake news din yun, at ang sinasabi lang doon mas specific, spreading false information that may disrupt the process of elections. Awit na ba sa DN3? Yes, Nilalaban nila for 3 years about sa Bayan 22 election. I've met with the group of Mr. Trio yesterday, and lahat ng big shot na tanging nagmamalasakit para sa isang honest na eleksyon ay nakilala ko sila kahapon, at maganda po itong pagkakataon para sa lahat ng concerned citizen at lahat ng eksperto ay magsama-sama. Wala pong mawawala sa atin. Bilang mamayang Pilipino, mag-isa po tayo para isaayos po natin ang ating eleksyon. COMELEC, Chairman George Garcia, ikaw na lang ang kulang. Follow-up lang po. Yun ha, Chairman George, King George Calabasa Garcia, ikaw na lang ang kulang. Ang birang patis talaga itong si George. So ito po ngayon ang ating kahindik-hindik na topic sa episode na ito po ng ating Sentido Común. Ano po? Dagdag bawas is real. Malinaw naman po yan. Hindi nila may tatanggi yung Hello Garci. Hindi din nila matatanggi yung Hello Andy. Hanggang ngayon, si Andy nasa layasan pa. Nagtatago. No, dahil may pananagutan siya rito. Yung Abas, ito naman yung ibinulgar ng TN Trio. No po? Pero sandali muna ha. Kasi, kumbaga, sinasabi nga there are 9,000, 1,001. Dami nun 1,001. Talagang madami Okay, ito. Dito natin siya dadaanin, no ha? Merong 1,001 ways to skin a cat. Huwag na kill a cat kasi pag ganun yun, pag binalatan mo ng buhay, andali mo na, ayusin lang natin ang tono nito. Alisin na natin ang tono. Ayun, para hindi tayo madidistract, ano ha. There is 1,001 to skin a cat. Yung nga, ang sinasabi ni Attorney Harrell, ba siya? Harrell, ano? Harrell o Harold? Respicio, no ha? Hacking ang kanyang pamamaraan na nadiskubre kung paano dayain ang halalan, ikasa ang electronic dagdag bawas. Ibig sabihin, maraming hacker ang dapat gagamitin dito. Kung ang gamit-gamit ay yung aparato na parang attache case lang ang laki, no, bubuksan mo, at parang ang distansya dapat within 200 meters range ka nung iyong ihahack. No, so pag binuksan mo yan, pwede mo nang yung election return na ipadadala nila, pwede mong harbatin sa ere. Pagkatapos, lagay mo sa iyong gadget, sa iyong computer din yun, no, ha? At palitan mo ng isi-send out. Merong ganon. Ang sinasabi dito ni Atty. Respicio naman, through the internet.
Papasok ka sa internet, pagkabukas yung ang kanilang machine, ang vote cheating machine, pwede mong pasukin, kailangan mong password doon. Kasi sila nakakaalam ng password. So kung paano nila, kumbaga yung password i-override. Hindi na kailangan ng password o kaya siguro may inside informant sila na sinasabi kung ano yung password o baka matagal na nila alam kung ano yung password. Pero kailangan madami kang kasi individual yung vote na counting machine diba? Individual. So kung ilang libo yan, almost 200,000 nga lang ba? Kung di ako nagkakamali, abay, dapat may isang nakatutok doon. Diba? Medyo may kahirapan. Kahirapan gawin, Yun namang pamamaraan na natuklasan ng TN Trio, abay, ang ginawa nila, isang either laptop o gumamit sila ng vote counting machine, at nag-send sila ng resulta. Kasi yung vote counting machine, ilalagay mo yung SD card, diba, sa loob. Dalawa ang SD card, nasa lagayan ng SD card sa vote counting machine. Yung isa, sabi nila noon, ay yung pong principal. Principal. So, nandoon yung mga application para gumana yung machine. Tapos, mayroon pang isang lalagyan ng SD card na blanco na SD card daw ilalagay nila. Yun daw ang backup. Pambihira, Blanco, backup. Anyway, so pwedeng gamitin doon sa counting machine, yung pangalawang slot ng SD card. Meron ka SD card, meron ng mga resulta. Kung ilang presinto nilagay mo dyan o wag mo nalagyan ng presinto, nandun na lahat yung mga manufactured na mga balota. Saksak mo doon, send ka lang ng send. So umabot ng 20 o 30 million. Sa unang oras pa lang. Unang segwada pa lang. Actually, hindi pa tapos ang halalan na alas 7 ng gabi, bandang umaga pa lang yata o bandang hapon, mga alauna, alas 2, ay meron na nagpapadala ng election results. Pambira mga ER. So, malaking kababalaghan po yun. May isa pang mode na po pwedeng gawin. Doon sa pangalawang SD card, hindi actually blanco yun. O yung kanilang backup, pwede mong lagyan ng palaman na yun. Naandoon na yung mga manufactured votes, kada vote counting machine. At dahil 200 lamang po ang max, bawat machine, siyempre 200 manufactured votes lang ang naandoon. At pag pinindot yung send button, pagka nagpapadala na, nagpapalipad na sila ng election return sa mga destinasyon, sa mga website, mga servers, doon manggagaling sa manufactured votes. Kuha nyo na. Yung sinasabi ni George Garcia na kanyang ipapakita, yun naman po ay, shuffle, ano naman ito? 30 second, ano naman ito? Ayun! Yun naman pong pinaka-principal na SD card, lahat ng balota na isinusubo ron, o yung mga actual na pinipilapan ng mga botante, doon naman po naka-record. At ang ipapakita nila, dahil sabi ni George Garcia, pagka nagsarado na ang presinto, ipapakita sa mga screen ang isa-isa ang mga balotang isinubo ron.
So, ang pwedeng gawin dyan sa programa, out of 200, halimbawa, sa 10 lang yung bumoto o yung first 10 lang ang ipapakita mo. Kasi ipapakita nila, wala namang pagkakilanlan na yun eh. Kung kaninong balota galing, kung sino yung botante, ang nagmimiari noon. Diba? So, hindi siya, paano mo, kumbaga, paano mo ma-validate yun? No way. Diba? Parang ginagago lang tayo eh. Diba? So, kapag ka ngayon, panahon na magpapalipad na sila ng ER, diba? Doon manggagaling yun sa backup. So, kung 10 lang bumoto, di yung first 10 na, may mga numero naman yan eh. Ayun, manufactured niya eh. Alam na kung sino-sino ang mananalo roon. Yun naman yung aking theory, kung paano dayain o paano ikakasang electronic dagdag bawas. So, ang pinaka-the best na pwede natin gawin riyan, gawin ng COMELEC, ay talagang, actually, di mo na kailangan yung mga vote counting machine na yan eh. Diba? I-manual sa mga presinto ang bilangan, ang botohan at ang bilangan. Tara-tara. Balik tayo dun sa manual na yon. Kasi nadidelay lang naman nun ang election, di naman sa presinto eh. Diba? Kung di pagdating sa munisipalidad, doon ang delay kasi ginagawa na ng remedyuhan dyan eh. Diba? At lalo na pagdating sa mga probinsya, doon ang matinding delay. Nung panahon ni Ramos, sinabot na ilan, may higit 2 buwan yata o 3 buwan. At wala ka na makikita doon sa mga provincial canvassing center na mga watcher ng mga kalaban. Watcher ni Miriam, wala na. Puro na lang watcher ni Ramos ang naroon. So, kung gagawin nating manual ang botohan at ang canvassing, hindi masyadong magtatagal yan. Kung tumagal man yan, mga oras lang. Diba? 4 na oras. Kahit na 8 oras pa. Ano naman? Makakatipid pa rin tayo sa oras, sa panahon. Pagka manual, and then, ang pagpapadala, email na lang. Hindi mo na kailangan yung email na lang yan. Opo. Makakasigurado tayo na walang dayaan sapagkat sa mga presinto pa lang, alam na ang resulta. Bawat presinto. At may watcher pa doon. Hindi katulad ngayon, kahit tadtarin mo pa ng watcher yan eh. Paano mo malalaman? Papasok ka doon sa makina at babasahin mo yung nakaprogram doon na pandarayan. Kahit na hindi mo naman maintindihan yun kahit mabasa mo pa eh. May mga coded yun eh. Okay, hindi mo maintindihan ng mga pagkaraniwang Pilipino, maliban na lang kung eksperto ka doon sa programa. At di mo kailangan pumasok doon sa vote cheating machine. Kunin mo lang yung SD card. Yun ang dapat na ino-audit bago pa mag-umpisa ang halalan. Diba? Bubuksan yung machine. Ito yung 2 SD card. I-audit niyo muna. Yan, i-audit natin muna yan ng mga eksperto, ng mga programmer. Bawat vote counting machine. Diyan, sigurado na ang ating sagradong boto ay hindi mabababoy na naman. Ambiran pati sa. At saka kung inyo pong, naisip nyo na ba? Bawat 3 taon lang po tayo nagkakaroon ng halalan. In between, nagpapalaki lang ng nagkakamot ng ang mga taga-Comelec. Batok. Kinakamot-kamot nila ang batok nila. Kasi wala sila magawa dun sa kalapsin eh. Diba? At yung education department ng Comelec, ba't din na ginagamit para i-educate ang mga botante, ang electorate. Pero siyempre,
nabanggit ko na kanina, yung pong eskwelahan. Malaki din ang papel na dapat niyang gampanan para educate ang mga botante. Etong media, malaki din po dapat ang papel na ginagampanan ng media. Ang problema, ito lang kasimple. Simula po nung 2004, nung bakbakan ni na Gloria at ni Fernando Poe Jr., doon nag-umpisa po ang pagdideklara ng nuisance candidate ng Comelec Cotong ni Abalos noon. Dineklara ng nuisance, among others, ito pong si Attorney Eli Pamatong. Isang international lawyer, kilala, at naging opisyal pa, kung hindi ako nagkakamali, ng United Nations. Kung hindi ma-opisyal, siya ay recognized na abogado doon sa United Nations. Pero sabi nila, wala kang kwarta, Pamatong. Hindi ka kilala, Pamatong. Wala kang political party, Pamatong. Nuisance candidate ka. Simula, at hindi lang si Pamatong ang dineklara nuisance candidate noon, maraming iba pa. 2004 hanggang 2019, ganon ang kanilang palusot. Di kumibo ang Korte Suprema, hanggang 2019 na lang kumibo ang Korte Suprema. Ang taga-media pumapalakpak pa. Ang binabardagol nila yung mga dineklara nuisance candidate. Kasi hindi rin nila alam Mga bobo rin Mga bobo din sila. Ang bona fide candidate ay yung 35 anyos ang edad pataas para senador Presidente, kung hindi ako nagkakamali, 40. Natural born Filipino citizen. Marunong bumasa at sumulat. Rehistradong botante at pasok sa residency requirements. Sa senador, kung hindi ako nagkakamali, 2 taon naninira ng tuloy-tuloy sa Pilipinas bago sumapit ang araw ng halalan. Yan po nakasaad sa saligang batas ng mga bona fide candidates. Kung hindi ka pasok riyan, automatic nuisance candidate ka. Pwede kang ideklara ng Comelec na motu proprio. Ng motu proprio. Ibig sabihin, wala nang litis-litis pa. Kung halimbawa, nilagay mo doon sa iyong, ikaw si Erwin Garcia, Erwin Tolfo, nilagay mo sa iyong COC na ako po ay pinanganak sa Hawaii, nuisance candidate ka. Kasi hindi ka natural born Filipino citizen, hindi ka Filipino citizen O kung Filipino citizen ka man, limbawa naging naasikaso mo na yung dual nationality o citizenship, abay, hindi ka pa rin uubran tumakbong senador na hindi ka natural born. Diba? Kung may kandidatong honest, nilagay ang edad niya, 36 anyos, pero 16 anyos pa lang siya. Diba? At nakita ng Comelec yun, nakita yung literato kasi requirement, kailangan sa COC nakalakip doon, kadikit doon yung literato within 6 months period. So makikita ngayon doon na literato niya, teka muna, mukhang totoy na totoy pa ito Nuisance candidate antimano yun. Yan yung mga motu proprio. Ngayon, meron pang isa pang requisitos yun. Either motu proprio o kaya ay merong verified, naghain ng verified complaint. Sinumpa ang reklamo. Ano yung sinumpa ang reklamo? Na hindi siya halimbawa 35 anyos, pero dinaya niya yung kanyang COC, o na hindi siya natural born Filipino citizen, hindi siya marunong bumasa at sumulat, hindi siya residente ng Pilipinas, hindi siya rehistradong botante. Diba? Kailangan may mag-file. Kasi hindi naman alam na Comelec
May alam natin lahat ng bagay-bagay riyan eh. Doon mga ngailangan na maghain ng COMELEC ng petisyon para siya i-deklara, kansilahin ng kanyang COC. Saan magpa-file dapat ng COMELEC? Sa korte. Sa mga korte. Hindi po sa kanilang komisyon. Ang ginagawang palusot, kaungasan ng COMELEC, yung kanilang mga abogaga riyan sa Law Department, ang naghahain sa komisyon, sa mga dibisyon. Ay kagaguhan yun. Labag sa batas po yun. At kung meron man, isa yan, dapat na ipanaliliwanag ng COMELEC. Ang kaso, si George Calabasa Garcia, antimano, mali na yung kanyang basa at pagkaunawa. Ang sinasabi niya, kapag ka-requirements ng edad, nationality, able to read and write, kailangan daw talaga may mag-file ng complaint. Tama naman siya sa isang banda. Kung hindi nila alam na ganun nga, kung nagsinungaling ang aplikante pagka-senador. Sa kaso ni Erwin Tulfo, panigurado, hindi nilagay doon na meron siyang American passport at na siya ay ipinanganak sa Hawaii. Siyempre, hindi niya ilalagay yun doon. Pero, may tinatawag niya judicial notice rule. Yung matter of public knowledge, kamukha nung hindi inaprubahan kasi ng ayunan ng commission on appointment ang pagiging DSWD secretary ni Erwin Tulfo dahil sa dalawang question. Yung kanyang citizenship at yung kanyang conviction with finality sa 4 na kaso ng libel. Matter of public knowledge yun. Di ba alam? Di ba na lang kung hindi alam na COMELEC yun? Kung hindi nila alam yun, abay, wala din sila karapatan na manatili sa COMELEC. Kasi wala naman pala kayong alam eh. Ang bira naman kayo. Anong gagawin natin sa mga taong, ay naku po, manlagay ko rito. Ay, yun. But anyway, hindi lamang po yun. Dapat din i-educate ang mga botante ng COMELEC, mahalagang probiso po ng Omnibus Election Code. Ito po. At yun ay kung paano ikakampanya ng mga mamayan ang mga kandidato na nais nilang iboto at hindi. Yung mga kandidato din mismo maaari mag-solicit ng mga pondo galing sa mga mamayan. Laban natin ito eh. So tingnan natin ang plataforma di gobyerno ng mga kandidato. Kung alin doon ang kapakipakinabang para sa ating lahat. Yung ba mga kandidato na gumaganyan-ganyan, masayaw-sayaw sa social media, sa kanilang mga patalastas, kapakipakinabang ba para sa mamamayan yan? Matutuldukan ba nila ang korupsyon sa pasayaw-sayaw nila? Pa-cute-cute nila? Hindi naman mga cute, mga acute na nga sila eh. Diba? Yung ba mga kandidato sinasabi political dynasty tayo, anti-political dynasty tayo, kapakipakinabang ba sa atin yon? Halimbawang napalitan lahat ng mga miyembro ng political dynasty sa buong bansa, lahat ng mga hinalal na senador, lahat ng hinalal na presidente, kongresista, mayor, gobernador, wala ng political dynasty, matutulukan bang korupsyon? Di rin eh. Kasi, kontrolado ng mga traidor at kawatan sa gobyerno ang hukuman trial by palakasan. Paano mo sila mapapanagot sa kanila hukuman? Yung mga bagong papalit, sila na rin magnanakaw at sila magdidikta doon sa mga hukuman na noli me tangere. Huwag mo akong salingin. Mga above the law sila eh. So yung kaisipan na federalismo o anti-political dynasty ang solusyon sa problema ng sambayan ng Pilipino, basura po yan. Ala po yung
Ala po yung batayan sa lohika, salat sa lohika po yan. At batayan sa tunay na kaganapan sa realidad, sa kasaysayan ng mundo. Yun, political dynasty, yung federalismo, ala ho yan, di matutulugan ng korupsyon dahil sa mga yan. Meron pa isa. Sabi, gawin natin threshold na 5 million na lang, pandarambong na. Gawin natin parusa bitay. Abay, kaungasang kaisipan din yan. Bakit ka mo? Ay malamang mabibitay dyan yung whistleblower. Yung nagsumbong. Kasi kontrolado nga ng mga traidor ang kawatan ang hukuman trial by palakasan. So ano solusyon natin? Vote wisely. Vote wisely. Yung pong iboboto natin, kailangan ay, dali muna, ibalandrangan natin yan dito para malinaw pa sa maliwanag kung sino si Wisely. No ho? Pwede ba? Baka. Sino ba si Wisely? Ito si Wisely. Ayan. Yan si Wisely. Yan pong ating 4 na gabay sa pagpili ng kandidato. Number 1, kailangan siya ay juror, advocate, candidate. Pag marami sila, siyempre, candidates. Juror, advocate, candidates. Kasi 12 yung iluluklok natin sa Senado at 300 plus yung iluluklok natin sa mababang kapulungan. No? So, tingnan po natin kung sino sa kanila ang hindi magdadalawang isip na ihain ang amenda numero 1 sa Bill of Rights. No, karapatan nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino sa hukumang trial by jury. Lahat ng 18 anyos marunong bumasa at sumulat, kwalipikado. Sa loterya dinadaan ng pagpili para ala pong kinikilingan ang maiimpanel na juror. Dadaan pa rin po yan sa pagkilatis ng judge at ng prosecutor at defense lawyer para mapagsino nila, masukat nila kung sino rito yung walang kinikilingan at yun ang uupo bilang mga trial juror. Tandaan po natin, ang kandidato na ayaw sa hukuman trial by jury, nako! Pandarambong, pangungurakot, pang-aabuso sa mga karapatan natin ang laman ng kanyang isipan. Ba't natin iboboto yung mga ganyang kandidato? Ibasura natin yan. At siyempre, kailangan anti-China po siya. Alam naman natin, sinadigong, dahil din sa korupsyon yun eh. Kasi tinitingnan nila riyan yung makukurakot nilang pera na ibubuhos ng China. Ay binuhos sa kanila suka. Hindi sila nabuhusan. Binudol sila ng China. Yung mga digonggong. At kanyang mga kasapakat. Kanyang mga alipores, ang kanyang mga kampon. Nabudol sila ng China. Tayo nabudol din nila. Karma? Hindi, kahit paano nakatikim ang mga yan. Nakatikim din naman ang mga yan. At siyempre, pangatlo, kailangan pro-impeachment siya para ang rule of law ay maghahari sa ating bayan. Hindi lang porket si Sara ngayon ang nakasalang o na-impeach, kundi kahit na sino ang ma-impeach, dapat gumana yung proseso. Pa po yun, demokratikong proseso yan eh. Ang mithiin yan ay para umiral ang rule of law. At siyempre, pro-freedom of speech. Wag tayong pabubudol sa mga kandidato na gusto sagkaan yung ating freedom of speech. Ibasura natin yung mga ganyang kandidato. Para panalo po tayo. Kita mo yung mga... Ito po yung mga pangungurakot na ginagawa sa atin at hindi napapanagot ang mga kurakot sapagkat dahil sa kabuktutan ng hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan. Sila po may hawak ng hukumang ito.
So, hanggang dito po muna ang ating episode, natin pinamagatang Kumilikotong Dagdag Bawas Operation is real. So, nasa atin po yan. Gagalaw ba tayo? Hindi. I-jaworski po natin. Ito pong kumilikotong. Igiit po natin. I-call out. Araw-arawin po natin. Hindi. Oras-oras na. Shout out po tayo sa ating mga social media, na i-jaworski po natin ang kumilikotong. Na alam natin ang kanilang modus operandi. At hinihikayat ko rito yung mga kapwa ko, mga thunders. Yung nakakatanda, tayo mga senior citizens, tayo po ang magpasimuno na magpalaganap, magsulong ng puspusan nito pong ating Juror People Power Advocacy. Hindi lamang po para sa kapakanan natin sa kasalukuyang henerasyon, kung hindi sa mga susunod pang saling-lahing kayong manggi, till His kingdom come. Ipamana natin ang lipunang makatarungan at makatao na matagal ng pangarap lahing kayong manggi. Mailap. At mailap dahil hindi po natin alam, karamihan sa atin, sorry to tell, hindi alam ang beauty ng hukuman trial by jury of the people, by the people, for the people. Gawin po natin ito. Di lamang may maiiwanan tayong ligasiya ang ipamana sa ating mga kaapu-apuhan ng makatarungan at makataong lipunan, may resibo pa tayong bitbit pagharap natin kay San Pedro. At tanungin tayo niya, ano bang nagawa mo sa mundo? Tumugon ka ba sa utos ng Panginoon, dakilang Diyos, na be your brothers and sisters keeper? O hindi? Nagpapakuya-kuya-kuy ka lang habang nandun ka sa mundo. Pinahiram namin sa iyo ang iyong buhay. Pag ganun, siyempre, may resibo tayo ipapakita. San Pedro, ito po ang aking resibo. Kasama po ako sa mga thunders power, na puspusang nagsulong ng Juror People Power Revolusyon. Parang amin pong mga kaapu-apuhan ay hindi na mapapalautan, maabuso, mapagnanakawan ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Areglado po ba? Dapat areglado. Wish ko lang lahat tayo sana all areglado ang panukalang ito. So hanggang sa susunod na episode, mga ka-thunders, ako pa rin po ang inyong laging nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang. Dapat lang, Juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.